It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Ikaapat na linggo sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoon, ang mabuting pastor. Sabi ni Jesus sa kanyang ebanghelyo, tandaan ninyo, ang sino mang pastol na hindi dumadaan sa tamang pintuan, bagkus ay umaakyat at dumadaan sa hindi dapat pagdaanan, ay isang magnanakaw at isang tulisan. Kaya nga siya bilang mabuting pastol, tinatawag niya ang kanyang mga tupa ayon sa kanyang pangalan. Nakikinig ang kanyang mga tupa dahil kilala ang kanyang tinig. Kapag tinawag sila ng ibang mga pastol, sila ay tumatakbong palayo dahil kilala nila ang kanyang tinig. Kaya nga, sabi ni Jesus, ako ay naparito upang ibigay sa mga tupa ko ang tamang landas, sila ay akayin sa tamang pastulan, mainam na batisan. At ako ay naparito upang bigyan sila ng buhay na ganap at buhay na kasiyasya. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, ikaapat na linggo, Good Shepherd Sunday, binibigyan din lalo na sa unang pagbasa. Ang mabuting pastol ay handang ialay ang kanyang buhay. Yan ang sinasabi sa mga gawa ng mga apostol. At maging sa sulat ni San Pedro Apostol, sinabi niya doon na ang tunay na pastol ay iniaalay ang buhay, nagsasakripisyo para sa kapakanan ng kanyang mga tupa at hindi sa kanyang pangsarili lamang. At sa Ebanghelyo, mga kapatid, kung ating pakikinggan talaga, si Jesus na nag-alay ng buhay ay isang mabuting halimbawa dahil inaakay niya sa tamang pastulan, tinatawag, pinakikinggan siya ng kanyang mga tupa. At maging sa ating mga pagbasa, patuloy ang pagbibigay ng diin dito sa mga susunod pang linggo. Ano naman ang pwedeng hamon sa atin ng ating mga pagbasa ngayon? Una, tingnan natin mga leader natin kung tunay na pastol na namumuno at nasasalamin baka sa kanila ang pagmamahal ni Jesus sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating lalawigan. Kaya hindi naman, pagtingin sa ating mga sarili, tayo ba ay may kakayanang maglingkod at mamuno at may malasakit ba tayo sa ating mga nasasakupan, maging sa pamahalaan man, sa barangay, o lalo na sa mga simbahan. Tayo ba ay mabuting pastol? Ang mabuting pastol ay inaalagaan ng tupa, kumikilos, gumagalaw. No? Sa kanilang paggalaw, hindi lang salita, kundi salita at gawa. Yon ang mabuting pastol. Sabi nga, action speaks louder than words. Pero mas maganda yung action plus the words speak the loudest. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lahat man tayo dapat sumalamin at maglaan ng ating oras bilang tunay na pastol katulad ng ginawa ni Jesus. Sa atin, lalo na ngayon, siya na muling nabuhay, pinakita sa atin na tayo wala ng loob. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Bagkus ay patuloy tayong manalig sa Kanya. Panatilihin natin ang pag-ibig at kapayapaan ng puso. Ako po, si Reverend Father Felix Labius Jr. ng San Andres, Paris, Masinloc. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal. God bless us all.